in-interview si dating Senador Sani Trillanes, in-interview siya, tinatanong siya ng media, ano na bang plano sa impeachment ni Sara? Ang sagot ni dating Senador Sani Trillanes, halos tuloy na yan sa February. Pero may inanunsyo si dating Senador Sani Trillanes na sabi niya, mas ito yung dapat nating tingnan ngayon. Sabi niya, sa susunod na linggo, kakasuhan si Sara Duterte. So may isasampang kaso kay Sara Duterte, may isasampang criminal complaint kay Sara sa ngayong linggo. Matindi yan, ngayong linggo. Actually, napanood ko rin dyan yung interview kay Attorney Dino Dillon. Mukhang isang grupo lang to sila Trillanes. Ang talagang sinasabi niya, na yun din naman ang sinabi ni dating Senador Sani Trillanes, iba ito kaysa sa impeachment. Kasi ang impeachment, ang purpose mo, tanggalin sa pagka-vice presidente. Removal from office. So, ang vice presidente, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang paraan. Kung tatanggalin mo siya sa office niya, ang paraan lang yan, impeachment. Pero kung ang gusto mo ay imbestigahan siya sa mga criminal niyang mga criminal offenses, sa mga criminal na nagawa niya, pwede mo siyang kasuhan sa ombudsman. Tapos mag-iimbestiga ang ombudsman. Hindi bawal yun. Kaya ito yung gagawin daw nila. Magsasampa sila ng criminal complaint laban kay Sara. Dahil may criminal complaint, aaksyonan niya ng ombudsman. Iimbestigahan ng ombudsman. Hindi bawal yon sa ombudsman. Hindi pwedeng tanggalin ng ombudsman si Sara Duterte bilang vice president. Kasi impeachable official. So pwede lang siyang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Pero walang nagbabawal sa sino man nakasuhan ang vice president. Hindi naman siya immune from suit eh. At wala ring bawal sa ombudsman na mag-conduct ng investigation sa isinampang kaso laban sa vice president. Kaya yun ang gagawin ngayon. May magpa-file ng kaso laban sa vice president, hindi ito impeachment. Kaso talaga ito. So dahil may kapangyarihan ng ombudsman na umaksyon sa anumang kasong sinasampa dito, mag-iimbestiga ang ombudsman. At yan, isusumpi na ng ombudsman ang AMLA, yung anti-money laundering natin. Para sa pamamagitan ng AMLA, titingnan yung laman ng mga bank accounts, yung joint bank account ni Sara Duterte at ni Digong Duterte. Kasi ayon kay Trillanes, mayroon dong lamang 2.4 billion. Mga galing yun sa drugs. Kaya yan. So malalaman na yan sa pamamagitan ng isasampa na kasong ito. So yan mga kabunyog. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sasampahan ng kaso ngayong linggo si Sara. Sa ombudsman yan. Mag-iimbestiga niya ng ombudsman bilang aksyon doon ay sinampang reklamo. At malalaman na dyan yung controversial na joint bank account ni Sara at ni Digong, malalaman na dyan sa kaso na yan na isasampa. O yan mga kabunyog. Sinigurado na yan ni dating Senador Sani Trillanes. At narinig ko na rin yan sa interview kay Attorney Dino Dillon. O yan Kaya ito, medyo at least, hindi pa man nag-i-impeachment si Sara kasi sa February pa siya pwedeng i-impeach. Pero ito, mayroon ng mga lalabas na ebidensya laban sa kanya. Ito yung mga pinigilan noon. Hindi ito ginawa ni Martires. Yung dating ombudsman kasi si Martires, hindi ito ginawa. Ayaw niyang tingnan yung bank account ni Digong at ni Sara. Pero dito, ang ombudsman na ngayon, si Boying Rimulya. Sinabi naman niya ni Boying Rimulya, hindi natin matatanggal ang vice presidente kasi impeachable official siya. Pero pwede natin siyang imbestigahan. Criminal case, pwede. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, maganda ito. At least, kung noon matagal na nating sinasabi yan, pag si Trillanes lang kasi ang naglalabas ng joint bank account na yan na issue, syempre, hindi masyadong papaniwalaan yan. Kasi syempre, hindi naman kayang
humingi ni Trillanes ng kopya sa AMLA. Pero ang ombudsman pwede. Pwedeng humingi ang ombudsman ng kopya, official copy, certified true copy, ang AMLA. Bakit pwede ang AMLA? Kasi nakalagay sa SALN, halimbawa sa SALN ni Sara, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pag file niya ng kanyang SALN, nakalagay doon, wini-waive niya yung kanyang right sa bank secrecy. At pwedeng binibigyan niya ng authority ang ombudsman na tingnan ang kanyang mga bank records. O yun, nakalagay yan doon sa SALN. Kumbaga, mayroon na kaagad doon express waiver. Hindi na kailangan i-waive ni yun. Kasi doon pa lang sa SALN, may waiver na yan doon sa baba. O kaya yun lang naman ang gagamitin ng ombudsman eh. Na yung sa SALN ni Sara, sinabi niya na willing siyang patingnan ang kanyang bank records. Ganon din naman si Duterte. Nung presidente siya, nagsasubmit siya ng SALN, nakalagay din doon na willing siyang i-waive ang kanyang right to bank secrecy. Binibigyan niya ng power ang ombudsman. May power sana niya noon ang ombudsman, kaya lang dahil ang ombudsman nga noon si Martires, wala namang nagawa. Pero ngayon, si Rimulya na ang ombudsman. Kaya iba na ito. Kumbaga yung team up nila Trillanes at sa kanila Rimulya, magiging effective yung team up na yan. Magka-team up na nga sila sa ICC. Di ngayon naman kay Sara Duterte, magka-team up na naman Trillanes at Rimulya. Yan ang makikita natin. Kaya malalaman na ngayon ng taong bayan yung mga ebidensya kay Sara, lalo na yung joint bank account nila na yan ni Digong. Kasi matagal nang alam natin yan na mayroong ganyan. Kaya lang, hindi naman natin nakikita kung ano ang laman yan. Wala rin namang, hindi mga official na documents ang lumalabas. Pero dito, galing yan mismo sa AMLA. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.